yung ginagawa ng mga liga ngayon compared sa mga liga back in the days, kunyari nung mga teenager ako or early 20s. Yung recognition ngayon na binibigay nila sa mga players is iba. And yung tipong ang ganda ng video nila, ang ganda ng mga photoshoot ng picture nila, pag nakita nyo nga kanina may backdrop pa yung mga pictures ng mga champions. Binibigyan sila ng championship ring, so nagkakaroon sila ng feeling na parang NBA champion sila, na may sing-sing. Dati kasi walang ganon. Sasali ka ng liga, maglalaro ka lang. Yes, basketball pa rin siya, competitive, fun. Pero I think yun yung mga nadagdag nowadays ng mga liga na nagpapa-excite. Binibigyan ka ng ganong klaseng recognition, binibigyan ka ng ganong klaseng mga perks or awards, di ba? Talagang gaganahan ka talaga maglaro bilang isang basketball player na talagang passionate sa ginagawa mo. Ang kinaganda ng basketball community ngayon is that kahit sobrang daming mga basketball leagues na lumalabas, and usually nag-ooperate lang naman yung mga yan pag weekends, Friday, Saturday, Sunday. Parang isa siyang malaking community na nagtutulungan talaga na umangat. Nag-uusap yung mga liga kung paano nila mapapabuti yung mga liga. And then at the same time, nag-giveaway din sila sa isa't isa. Ngayong time na to, parang ang saya maging part ng community. Ngayon na parang hindi na ako talaga gaano naglalaro. More on, nagko-coach na lang ako. And then recently, nag-start akong maging parang shoutcaster ng mga basketball. Na-enjoy ko na manood kasi una-una, ang daming magagaling na players na ngayon dito sa Toronto na galing Philippines. Or in general, kahit hindi galing Philippines, talagang yung level ng basketball ngayon dito is ang dami na magagaling. So, ang saya na mag-share ka ng opinion, ang saya na parang binibreakdown mo yung mga laro nila dahil lahat magaling. Kasi ako rin bilang isang coach talaga, gustong-gusto ko yung parang binibreakdown ko yung level ng play ng isang tao. As a basketball coach, yun yung isang parang magugustuhan man. At napakadali sa yung gawin yung kung napakagagaling na talaga ng mga players. Okay, Andy Sinclair for 3 again. Back-to-back 3 for Andy Sinclair. Woo! Dahil sobrang passionate mo sa basketball, parang naturally lang na gusto mo yung anak mo sumunod sa yapak mo eh. And then bilang isang tatay talaga, na hindi pa naman ako tatay, pero bilang isang coach, I've been around a lot of like mga families, mga tatay, mga anak nila, even nga nanay sa mga babaeng basketball players na mga anak nila. Isang nakita ko kasi sa Philippines, hindi affordable yung mga basketball training camps na pwede mong i-enroll lang yung anak mo. And then even back in the day, hindi ganun kadami yung mga camps na pwede mong gawin yun. And tayo dito sa North America, sobrang accessible yung mga ganung klase, yung mga basketball training camps. And syempre, sa nakikita mo rin dahil rin sa technology, mga videos, mga ganyan, nakikita mo yung progress ng anak mo na document mo eh. Tapos at the same time, para siyang community na nakakahanap ka ng mga parang kumpare mo, yung mga co-parents mo na pinapanood nyo yung mga anak nyo nagtitraining. Ako bilang isang coach na nagturo din ako ng maraming bata, na-witness ko yan. Habang nagtitrain ako ng maraming group of kids, nakikita ko yung mga parents nila na doon lang sila nag-meet. Then eventually, nagbabanding, nagiging magkakaibigan, nagiging magkakainuman pa nga eh. Siguro, I guess yun yung talagang pinakamalaking rason kung bakit patok na patok yung basketball sa mga families sa North America. Nung lumalaki ako sa Pilipinas, nagsimula ako sa barangay, sumasali ako sa mga ligang labas. And then eventually, napunta ako sa school. Yun lang yung pangarap ko eh, makapunta sa next level, ma-recognize, magkaroon ako ng highlight videos. Nakakatuwa lang na isipin na after all these years, na kahit di na ako gaano naglalaro, naging coach na ako. And ngayon, nagko-commentator ako sa basketball. And meron akong mga basketball show sa FTV. Bilang part ng FTV, ang galing eh. Para siyang full circle na nakakahanap pa rin ng way yung universe para maging part pa rin ako ng basketball na gusto ko. Parang nakakatuwa na meron kaming resources ngayon para matulungan ko pa rin yung basketball community. Para makita ko pa rin yung community, kailangan ma-recognize hindi lang yung mga professional players eh. Binigyan ako ng bagong purpose eh, na ito talaga yung purpose ko na i-highlight yung basketball community. Dapat kahit local, kahit naglalaro lang tayo dito, hindi tayo pro. Diba? Kailangan pa rin tayo mapanood ng mga tao.